kaya ko sabi ko pupuntahan kita bukas kasi nag-commit sa akin ng ICC na ibibigay ko saan siya dadalhin, anong ospital, anong telepono, lahat ng pinangako binigay sa akin. Isa, walang ginawa, walang binigay, walang parang bahala ka na sa buhay ng bahala, maghanapan na lang kayo bukas. Which, yun na nga nangyari. Wala kaming ginawa buong araw kinabukasan kung di hanapin siya. If I dagdag ko lang, kasi hindi wala ako doon, kinuwento lang ni E.S. Bingbong sa akin. So siguro siya na magsabi. But just to give context for us, to remind E.S. Bingbong what actually happened. Dumating sila Wednesday. The first hearing was set Friday. Kaya nung the whole day following, which is Thursday, as mentioned by E.S. Bingbong, they were promised about that they will be told about whereabouts of the former president. But apparently, they were not told. That's why the whole day of Thursday, naglibot sila kung saan pupunta. Pumunta sila sa detention, pumunta sila sa hospital, and perhaps si E.S. Bingbong can narrate further about what they did on Thursday. The following day, what we did the whole day was to look for him sa mga tulungan, sa mga hospital, pinasal namin, pinunta namin, wala kaming, lahat sinasabi wala siya. Nasabihan na lang kami, I was informed at around 8 in the evening na you can see him the following day, tomorrow, at 9 o'clock in the morning, and then at 2 o'clock, meron kayong hearing sa ICC, meron siyang hearing. So, imagine yung worry na hinaharap mo na may hearing bukas. Sino nga harap? No? May abogado siya. Asan yung abogado? Unfortunately, hindi available yung abogado. But following day, I went to see him sa kulungan. Hindi ko make some feeling ko, hindi ko alam kung papakita ako ng lungkot o yung usual namin na pagka nagkikita, kunyari nakasimangot, pero maya ng konti, tatawa na lang bigla yan, yung ano-ano na sasabihin. Pagpasok ko sa kanya, o kumusta ka na? Ako pa kinumusta. Sabi ko, mabuti ikaw, kumusta ka na? Okay lang, kumain ka na. Ayaw ko ng pagkain mo, hindi ko makain to. Sabi ko sa kanya, may tatanungin lang ako 3 bagay sa'yo. Nabigyan ka ba ng bagong waran? Wala. Nag-serve ba ng bagong complaint sa'yo? Wala. May pinirmahan ka dito kung ano tumating ka? Wala. Sige, pwede na tayo mag-usap. Kumain ka muna. And then, tumutuloy yung sipon niya. May panyo ka ba? Ako meron. Ako kasi, minsan dala kong panyo eh. Nung umalis ako, nung sumakay ako ng aeroplano, napadalahan ako ng 4 na panyo. Gamitin mo lahat ng panyo ko, sa iyo na lahat ko maglilinis ko. Pwede sa akin na lang muna ito. Gamitin mo. Then, kumain ka muna. Ayaw ka ng pagkain mo, ayaw ka ng cheese. Walang lasa lahat eh. Anong kinain mo mula nung dumating ka? Wala. Pwede ba inumin mo itong gatas? May gatas na gano'ng kalaki, non-fat milk. Inubos niya yun. Sabi niya, masarap pala ito. Sabi ko, ubusin mo yan. Kailangan mo ng pampalakas. Release ko yung daing, munggo. So yung mga basic foods na kanin ang hinahanap niya. So, sige lang, maghanap tayo ng paraan na mabibigyan ngayon. So, ang una kong tanong sa kanya, Mayor, ito ba ang pinakamabigat mo na krisis sa buhay mo? Ganun niya yung kamay niya sa akin. Tignan mo yung kamay ko. Yung kamay niya puro ang daming buhit. Puro buhit lahat. Wala akong makinis. Sabi niya, Bong, ako lahat ng problema na daanan ko. Okay ako. Pero ito pinakamahirap. Sinabi ko sa kanya. Hindi. COVID ang pinakamahirap. Baliwala ito sa COVID. Hindi mo alam kung anong COVID, hindi mo alam ang kalaban mo, hindi mo alam ang gamot. Ilan ang tao mo mawawala.
Attorney, susugan ko lang. Nabanggit ni E.S. Medjotea pagdating nila dun sa The Hague, sinabi niya na wala silang kaalam-alam kung saan dadalhin si dating Pangulong Duterte. Hindi nila alam kung ano yung isang ospital, ano yung contact details. Tama po ba, E.S.? Oo. No? Ang Na, pinangako sa akin na lahat. ICC, Opo. bibigay lahat. Pero Ibibigay lahat. walang binigay. bakit ho ito importante? Dahil sa ilalim ng ating saligang batas, yung ginawa kay Presidente ay violation yon ng kanyang karapatang pantao, no? Clear Because violation. he was held incommunicado. He was held incommunicado. Ano ho ba ang meaning nito sa ating saligang batas? Sabi dito, incommunicado, holding a person incommunicado is denying them access to family, counsel, or the outside world during detention, which is in violation of our Constitution. Yan ho ang pinapakita sa atin, itong dinadaanan ng ating dating Pangulo. Binubuklat niya ang inyong mga mata sa karapatan ng isang Pilipino na dapat manaig ang ating saligang batas sa ating pagkatao. Sa isang simpleng detalye, nasaan siya nung nandun siya sa The Hague. Pinangako, walang ibinigay, hindi itinupad, saan siya mahahanap. That is, to me, personally, is holding a person incommunicado. Alam mo, masakit doon, nasa aeroplano kami. Ang dami nilang taga-ICC, nangangako silang, we will give you the address, you will immediately be informed, or we will bring him. Wow, ni isa wala. Pinuntahan ko yung embassy ng Pilipinas. Wala rin silang impormasyon. Tagal mo na lang yung kwento, yes. Ano nangyari sa iyo habang naghahanap ka? Kasi may nagkwento sa akin, marami nagkwento sa akin. Sa mga Pilipino, ano nangyari sa iyo? Ako pagdating ko pa lang na airport, kumulaps na ako eh. And then, right before the hearing, I collapsed. PRRD ako sa namin. Maniniwala ba kayo? Isang kasama namin sa aeroplano. Sabi niya, sir, asawa ko siya, nasa Toretto. Inumuli o ano, minumura ako hanggang ngayon. Pagdating namin sa Hague, sir, ang asawa ko hindi pa ako tinipigilan. Mali daw ito ginagawa ko. Yun ang sinasabi. Mali daw itong ginagawa ko. Sir, trabaho lang niya yun. Trabaho mo yan. Nakakalungkot kasi yun nangyari po sa atin pong dating Pangulo sa FPRRD. Sa totoo lang, huwag tayo, di ba kidnapping yun? Malinaw na kidnapping yun. So, kapag once na nagplano ka ng parang pagkuha sa isang tao, tapos hindi mo nilagay sa tamang proseso, marami kang violation na ginawa. Ano ba ang gusto nila talagang mangyari? Ba't nila ginagawa to? Tapos may mga sinasabing may mga taong sasalubong, bibigyan sila ng mga abogado, bla bla bla, from ICC. Sa totoo lang yung pagdakip pa lang nila kay dating Pangulong PRRD sa atin pong bansa is hindi na po magiging maganda yung kasunod nun. Dahil kung pwede lang patayin siya sa spot mismo kung kailan siya nakuha. Yun po talaga yung parang nakikita nating plano eh. Walang magandang plano dito. Dahil hindi matatapos ng tama ang isang bagay na hindi tama ang pasimula. Yung palang violation nila sa karapatan ni PRRD, dun palang maling-mali na. Harassment, tapos may masyadong nagpa-Bibo, nagpa-Jollibee, nagpa-bida-bida. May dadagdag pa ako. Sige po. Hindi pa sila tapos ha. Pumunta lang kami 6 sa Hague Opo. para to observe the proceedings. Kung ano na pinagsasabi. Dito kami dapat doon, may violation kami.
Pati kayong right to counsel, binabiolate nila sa bayan natin. Napaka-basic right. Yung nagpuprotekta ng human rights ang nagbabiolate ngayon. Tayo pa may kasalanan. Kaysa binisita namin, kaysa pinasila namin para to give some moral support. And yet, pinapa-explain pa yung abogado ngayon kung bakit kami nandoon. Aba, yan ang hustisya na gusto ng kapwa Pilipino gawin sa atin. Malaking bagay rin po yun nangyari, Secretary, kasi kaso nga lang, ang nagdurusa ay si dating Pangulo. Pero parang hindi niya ininda to eh, kasi marami po tayo natuklasan. Baka nga noon pa nangyayari yan, pero wala lang po naglalakas loob na mabuksan ito dahil nga binubusalan nila yung bibig or hindi nila nakikita pang buhay. So, di ba, kapag once na malamig na bangkay ka na raw, hindi ka na daw makakapagsiwalat ng mga pangyayari. So, maililibig na lang po sa hukay ang katotohanan. And nagkaroon tayo ng isang FPRRD na talagang willing to die for our country. And that's the reason why talagang lahat nalalaman na ng mga Pilipino. At nakikita ko po yung pinakamalinaw na mangyayari pa dito kung lahat po tayo ay susuporta, tututok, at hindi po tayo mababayaran ng mali-malitang salapi. Yung paninindigan na pinasimulan ni PRRD, pagpatuloy natin, nagawa na niya yung role niya eh. So nakita naman natin kung gaano kalinaw yung ginawang pambabalahura sa ating bayan at karapatan. So dapat hindi dito magtatapos ang lahat. So sa lahat ng mga vloggers natin, wake up. Alam ko yung mga nabirito po sa kapihan sa PDP, hindi po ito bayaran eh, kasi wala naman po kami pambayan. So sa mga mangilan-ngilan na dati namin mga kasama na nandoon kung saan man, please, kung kailangan nyo ng pera, get it. But huwag niyong ibenta ang kaluluwa ninyo kay Satanas para talagang mang-api ng kapwa nating Pilipino at mawala yung karapatang pantao na dapat nating pag-ingatan. Secretary Major Dea, kanina po kasi nabanggit po ninyo na dumating po kayo doon na wala po lahat ng pinangako nila, yung mga legal team, yung mga wala po bang sumalubong dahil alam naman po natin na napakalamig ng panahon na dadatnan doon. Alam niyo, napakaraming tao doon sa labas ng airport. Yes. Ang sumalubong. Ako hindi ko na nakita kasi sa ambulansya din ako nilabas. Pero punong-puno ang airport ng Schiphol at saka sa Rotterdam. Inaabangan siya sa kulungan. May tao din doon na nakaabang sa kanya. Maniniwala ba kayo na ako I was confined for almost... During my stay, I stayed there around mga 3 months yata. Araw-araw may nurse na pupunta sa akin. Umaga hapon, kine-check yung voluntary lahat yung punta. Kung pwede lang nilang gawin kay PRRD yung gagawin nila. That's how they came for him. Filipina yun, yes. Oh, Sabi Filipino. nung nag-check sa inyo po. Mga Filipino. Pilipino. Alam mo ng birthday niya noong March 28, sinasabi dito, mga 600, 700 lang ng tao sa field, sa park. Pag nakita ninyo, tsura lang ng Luneta Park, sabi ng Pilipino. Coming from different parts of Europe, you will be surprised. Alam mo, Attorney Yvette, parang napansin ko sa lahat ng episode natin, ito yung parang tahimik. Lahat tayo. Kasi nakikita natin yung katotohanan eh. Just black out tayo eh. Noong time na yun, kaya fresh from yung somebody that kasama niya, yung talagang totoong pangyayari, na dapat ito, malaman ng lahat ng Pilipino. Parang yung sinasabing word na mahiya naman kayo, bog-talbog, period. Ano kasi Kapenya, no? Hindi kasi natin lubos maisip na nangyayari itong mga pagkalapastangan ng karapatan ng isang kapwa Pilipino. Lalo-lalo na yung hindi pagkakilala ng kanyang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. At lalong ginawa ito sa isang dating presidente. Kaya tahimik tayo ngayon kasi hindi nga natin lubos maisip paano nangyari ito
at bakit ito napayagang mangyari. Pero there's a personal question po, ES, that I wanted to ask. That very moment when you landed sa Hague, yung moment na maghihiwalay na po kayo, what was that moment all about and how did you feel? What was the reaction din ni dating presidente nung maghihiwalay na po kayo? Ako, I really felt bad, especially nung dinadala na siya ng mga pinapababa siya na ano. Sabi ko, kaya mong bumaba na handa na ito. Kaya ko bumaba. Sabi niya, bahala ka na sa mga kasama mo. Yun ang mga words eh. Hindi pa rin ako, hindi pa rin siya eh. Bahala ka na sa mga kasama natin. Ibang klase ito. What was told to him by those who met him at the airport? Itong mga Dutch nationals. Were you within hearing Alam mo, distance? narinig, ako nga nung nasa ospital ako, inooperahan ako. Sinabihan ako ng doktor, your leader does not deserve to be here.